O, diba? Start na. Intro. So, yan, no? Good day sa ating lahat at ito yung ating first episode ng segment ng ating podcast. Yan. Kasama natin ang the only one, Mike from Batangas. Hello. Yan. Dito kami ngayon sa may cafe sa may Dasma. Yan. Kasama din natin ang isa nating host. Yan, ang nag-iisang Isaac Villena. Good afternoon, everyone. Yan naman, next, ang kasama naman natin ang talaga naman batikan. Nicole Pelisarta. Hello guys. Yan. So today, ang mag-usapan namin is business. Yan. So yun kasi nga pala guys, hindi nakalimutan namin sabihin na magkaklase pala kami. Tapos ang course namin is BSIE. So, Bachelor of Science in Industrial Engineering. So, second year kami. Ngayon, ang IE kasi is pinagsamang engineering at saka business management. So, ang gusto kong itanong sa mga to, bakit kayo nag-IE? Ano? Nag-date. Wala lang. Ano lang siya. Umaga, siyempre, pangarap ko din magkaroon ng engineer before my name. And gusto ko yung course ko dahil ang lawak ng field niya. Pwede ako magtrabaho kahit saan. Yun lang. Paano mo nalaman yung IE? Research lang. Na-research ko yung IE na sobrang lawak niya. Marami kang pwedeng pagtrabahuhan. Pwede kang sa aviation ba yun? Aviation, sa construction, sa mga mechanical, pwede ka rin. So, yun. Yun lang. Yan, so next kung tatanungin naman na bakit siya nag-IE is Nicole Pilisarta. So, pre, bakit ka nag-IE? So, bakit nga ba ako nag-IE? So, para sa akin kasi kapag IE, parang madali lang makahanap ng trabaho eh. Kasi kapag IE talaga, parang kahit saan ka magpunta, pwede kang pumasok sa mga trabahong ganun. Tapos, IE kasi siguro, gusto ko yung mga manufacturing, ganun. Discover ka ng mga bagay na ikaw mismo gagawa. Paano mo nalaman yung IE, pre? Nalaman ko yung IE pre nung sinadya sa akin ng ate ko. Kasi sa NCST na niya ako pinapapasok eh. So, ay wala nang ibang engineering doon pre. So, IE talaga. So, nag-research na ako about IE. Yun, kaya ganun. Yung ate mo ba IE din? Hindi, civil lang ate ko. Ah, Kaya ganun. No choice na talaga ako kasi kapag hindi ako nag-IE dyan, di ko alam kung saan ako mapapadpad. Baka huminto pa ako nun, ganun. So, next na itatanong ko sa nila guys. Kung sakaling bigyan kayo ng pagkakataon na lumipat ng course, lilipat ba kayo or ano ang lilipatan nyo? Kung lilipat ako, siguro wala na akong choice na lumipat pa. Kasi nasimulan ko na to di tatapusin ko na lang. Yun lang yung para sa akin. pero di ba sa, maglilipat ka ng school, paano yung pagka, halimbawa, yung, di ba second year, tapos mag-third year ka na, paano kung umulit ka sa second year, ganun, kasi baka maging 5 taon, ganun, kasi di ba lilipat ka, iba yung curriculum ng lipatan mo. Okay lang. Kasi mag-a-adjust ulit ako kapag lumipat ako ng ibang course at least meron na akong alam pag Pero lumipat okay ako. lang sa'yo na mag 5 taon. Okay lang. Basta matapos ko yung pag-aaral. Next natin tatanungin si Nicole Pelisarta. Ano ulit yung tanong? Kung sakaling nilipat ka or bigyan ka ng chance para lumipat ng course, lilipat ka pa ba at anong course? Kung sakaling palilipatin ako, kasi hindi ko naman talaga ang IE. Civil talaga yung gusto ko. Kung palilipatin ako, ngayon, siguro hindi na. Kasi parang nag-excel lang ako ng panahon eh. Kahit pa sabihin kong pangarap ko yun, Hindi ka ba nahihirapan sa transport, sa curriculum, sa training system, sa school? Wala bang problema ngayon? ngayon, meron. So, may something kasi sa teacher natin na, alam mo yun, ganun. May mali. Pero okay naman yung school.
Goods naman. So yun guys, since business yung pinag-uusapan natin, tatanong lang natin kung may naisip sila na business near future guys, kung ano sa tingin nila, o anong gusto nila na business kung sakali. Ano, business? Wala pa eh. Siguro ano, tawag dito. Wala pa ako masyadong naiisip na business eh. Siguro, pagdating na ng panahon, kapag meron ng pumasok sa utak ko na sure na ako sa business na to, saka ko siya ipupursu. Ganun. Mr. Nicole Pulisarta, Ano? kung sakaling may business ka in future, ano sa tingin mo yan kung sakali? Siguro kung magka-business ako in the future, siguro ganito lang din, kapihan. Kumbaga, parang kapag wala din akong magawa, dito na lang din ako pupunta. Magkakape ako, sarili kong kapihan. Mga gusto ko, parang ganun, makapagpahinga ako, nakapag-unwind ka dyan, ganun. Yun, ngayon lang. Parang kapihan lang talaga. So, tatanungin din natin si Mr. Kyle syempre, Saan ba? kung sakali sa business. Sa negosyo. Na ganito guys, bigyan ko kayo ng ano. Kasi nabanggit nila na gusto nila mag-business. Natanong din nila isa. Pag sinabi kasing negosyo talaga, nandiyan ang risk. So sa experience kasi namin, yan, kasama ko na sa business, hindi siya basta pag naisip mo yung negosyo pre, sisimulan lang siya, ganun. Paano ba siya? Ang daming sakripisyo, ang daming gagawin. May loss, tsaka may ano. Hindi siya basta pag nagsugal ka, may panalo. Ganun. So, para siyang hindi siya 50-50, hindi siya winner-loss. Ang daming contribution, ang daming variables, ang daming something na kailangan mo i-consider pagka nagsimula ka ng negosyo. Bukod sa simula, paano mo din siya i-maintain pagpapatuloy. So, yun din. Sa na-experience kasi namin yun, kasama ko nga si Isaac sa social kami sa buy and sell, tsaka nasubukan din namin mag-tip shop. Ano talaga, paano ba to? Mahirap sa umpisa, pero pag nakuha mo siya sa katagalan, ganun. So, I suggest kung magsisimula tayo ng negosyo, dun sa, unang-una, saan tayo magaling? Pangalawa, ano yung alam natin? Pangatlo, ano ba yung naisip ko niyan? Pag mag-negosyo tayo, kung ano yung available. Ganun. Kasi kapag ka nagsimula tayo ng negosyo tapos wala tayong idea, wala tayong connection, wala tayong ano, mahirap yung simulan, mahirap din ipagpatuloy. Ayan. So, business is, ano din, sugal. Sugal talaga negosyo. Ba? Ayun nga guys, tama din sinabi ni Kyle. Hindi porket nag-risk ka, may panalo ka. Pero yun nga, sinabi ko din na kung titigil ka, yun talaga yung talo. Kung hindi mo nasusubukan ulit. Kasi sa business talaga guys, may talo talaga guys. Hindi puro panalo. Tsaka suggest ko lang guys kung mag-business kayo, i-business niyo guys yung talagang gusto niyo or gawan. Kasi mahirap mag-business guys kung yung binibusiness niyo wala naman sa loob mo or hindi mo naman alam talaga. Suggest ko kung saan kayo mahilig or saan yung gusto ng puso niyo, doon talaga kayo. Matik. Ano po ba? Since guys, ang edad namin ay parang 18, 19, tatanong ko sa kanila kung after 5 years, ano sa tingin nila mangyayari sa buhay nila? Mr. Nelson. 5 years? Wala. 5 years. Siguro ano, hindi ko masabi yung panahon eh. Kasi hindi natin masasabi kung ganito, after 5 years, successful na ako or hindi. Kasi darating talaga yung panahon na bago mo makuha yung success talaga. Paghihirapan mo ng hindi lang 5 siguro taon, hindi lang 5 or 10 years. Kasi kapag sinabi mo kung anong makikita mo sa sarili mo in 5 years, dun pa lang sa tawag dito, kung paano mo siya dito, ano siya, parang hindi mo rin kasi masasabi na
ganito ka na agad pagdating ng 5 taon. Kumbaga, yung 5 years past nga mo, yung Oo. 5 years ago, hindi mo inakalang dito ka mapupunta, Oo. di ba? Parang Oo. ganun lang din. Parang ganun lang. Kumbaga, ano na lang, tag dito, future na yung bahala sa'yo. Or, kung gusto mo talagang, syempre, marami tayong nakikita tao na ganito, 5 years, successful na. Lahat kasi tayo may kanya-kanyang way ng pagdating sa success. Yeah, yun lang. Mr. Nicole Palisarta. After 5 years now from now. Siguro, after 5 years. Since second year tayo, may 2 years pa. So, 3 years na lang. Siguro hindi na ako magpapahinga pagkatapos natin. Gugugulin ko ng 1 taon for experience. And doon ako maghahanap ng mga trabaho for, for a lifetime. For a lifetime. Ganun. Siguro after 5 years, may na-achieve na siguro. May mga achievements na. Hindi lang may na-achieve. May mga achievements na. Siguro ganun. Sana may pamilya na ako pag ganun. Gusto ko yun. Gusto ko yun pag ganun eh. Iba-iba naman gusto natin eh. Oo, gusto ko nun kasi isipin mo, mag-anak ka pre, 35 years old. Say, 70 years old na may pinapaaral ka pa. Oh, isipin mo, no, di ba? Bakit kailan mo ba gusto mo Gusto mo na ngayon eh. Gusto ko na magkapamilya. Anong specific na taon bila Magpamilya. Magkapamilya. Ano, okay. Ilan taon ka na ngayon? Magna-19 na, magna-19 na. Siguro, mga ano pre, 26 to 28 years old. 28 years. Ganun pre. Kumbaga siguro kapag mga 26, 28 na ako, siguro naman may kaya na ako nun. Kaya ko nang bumuhay nun. Bumuhay ng patay na, ng pamilya. Yun, ganun pre. Yan guys, Mr. Kyle, after 5 years, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Hindi ko na alam eh. Mahirap. Kaya nga nasabi ni Mike, ang hirap ano yun pre. Ang hirap i-expect kasi di ko nga alam dito ako mag-aaral. Di ko alam na makakilala ko kayo. Di ko alam na ganito gagawin ko. Kala ko nang palaro-laro lang ako ng volleyball eh. Masayaw-sayaw lang ako. Di ko nga in-expect na magninegosyo din ako eh. Same. Di ba? So, ang daming, daming unexpected na hindi mo, ang daming unexpected na hindi mo expected. Oo, parang ganun. So, mahirap ano yun, pre, mahirap. Siguro kung ako, sabi nga ni Nicole, 3 years pa, 5. 2 taon. Ang hirap i-predict. Kasi pagka-graduate ko, gusto ko din magpahinga. Ngayon, gusto ko din mag-content. Gusto ko din Ayun, yung tanong ko nga kay Nicole na about sa pagkakaanak. Ano ba yung ideal na age para magkaroon ng anak? Sa tingin ko, masyadong bata ang 25. 26, pwede na, pero ipon-ipon pa. Siguro mga 27, 28, 29. Huwag ka lang papaabot ng 30 para sa akin ha. Sa akin lang naman guys. Kasi kapag nagkumabot ka ng 30, takin ng anak mo, 20, 50 ka. So parang nagpapaaral pa din nun, 50 ka na. Hindi lang yun. Malay Malay mo, magkaroon ka pa ng isa pang anak. Oo. Kasi hindi lang naman minsan minsan may 3 pa nga, 4, 5 pataas, di ba? So, gano'n, hindi natin mahirap magpaaral ng anak. Kaya yung mga guys, wag muna kayo. Joke lang. Aral muna. Aral muna. So, ayun. Ba't napunta sa anak? Hindi ko pa naman gusto mag-anak. Sinan ko to. Nanina. Ikaw nun, after 5 years. Parang ikinto lang tayo. Guys, after 5 years. Hindi mo na asawa. Di ko din naman alam eh. After 5 years na siya mag-elite sa kaso natin. After 5 years, guys, di ko nga alam kung graduate na ako nun after 5 years eh. Kaya pagsubok yan. Hindi kasi talaga namin masabi, guys. So dahil di namin masabi, tatanungin ko na lang sila kung sila magdidikta after 5 years, ano yung narating lang nila. Yan. Kunyari, ikaw yung magdidikta ng 5 years mo. Bibigyan ka ng 5 years simula ngayon. Sa 5 years na yun, ano yung mangyayari sa'yo? Ayun gusto mo. Ano ngayon, 2026?
2031, ano ka na? Kung ikaw magdidikta ng panahon mo. Sa akin, magdidikta ako, siguro nasa ano na ako. Siguro sa dream na bansa ko, which is Japan. Japan na. Oo. Ay. ano kasi, ano kasi ako, parang ako yung batang mahilig talaga sa sasakyan. Eh, may pangarap kasi ako mapasukan na industry, which is yung Toyota. Gusto ko talaga makapasok doon kasi gusto ko mapag-aralan kung paano mabuo yung sasakyan, tsaka yung process talaga ng pagbuo nun. Kasi ako, gusto ko rin makabuo na sa sarili kong sasakyan kasi. Kaya, yun lang. Naisipan mo mechanical engineering? Hindi. Automotive engineering? Kasi pag mechanical kasi parang, isa lang talaga sa parang automotive lang. Eh kasi ako, gusto ko rin kasi mag-explore ng iba. Kunwari na, nasubukan ko na to. Gusto ko rin ano pa ng isa pa. Para yung iba, marami akong malalaman o marami din akong maging options. Ganun. Yun lang. Great mindset ah. Si Mr. Nicole naman, guys. Nicole Pelisarta, number 1. Kung ako magdidikta after 5 years, siguro gusto ko yung mayaman na ako. Yung masasabi ko talaga mayaman na ako. Yung di mo natitinan yung presyo para isipin mo gano'n, bibili mo na lang. Di mo natitinan yung presyo, kukunin mo na lang talaga. Siguro ganun yung gusto ko eh. Tapos, 5 years, yung parang kahit nakahiga ka lang, may pumapasok na pera. Ganun. Yun ang buhay. Sana. Hindi malabong mangyari yan, tol. Hindi malabong mangyari yan. Sana. Hindi malabong mangyari yan. Hindi malabong mangyari yan. Hindi malabong Naka-caps lock yung malabo eh. mangyayari yan. tol. Mangyayari yan. Maniwala ka. Yung naman gusto ko, yumaman. Maging masaya. Yon. At pa guys, si Mr. Businessman naman tayo. Hindi ka nagsasalita kanina pa. Ikaw, salita ako ah. 5 years. Ngayon, nabanggit ko kanina about sa pagko-content. Ito, gusto ko din simulan ito yung content. Kasi iba talaga kapag ka nagko-content ka. Kaya nasabi ni Mike, utik, yung topa niya na kumikita nga, di ba? So bukod doon, naisip ko din, ano pa ba? Kung ako magdidikta 5 years from now, gaya ng sabi ni Nicole, unik kasi yung sabi mo, masarap yung ganun. May business ka, tapos nakaupo ka lang, nakita ng pera, kung ano na lang ginagawa mo. Isa pa sa gusto ko din alam mo yung sa Timpayaman, pre. Di ba? Alam mo yung parang meron tayong to patas sa bahay. So doon na lang tayo nagaganto sa podcast, di ba? Okay lang yan, tol. Yan yung masarap pangalapin siguro. Yan yung masarap siguro mangyari. O ba? 5 years from now, business. Ayun lang siguro. Wala na akong naisip eh. Ako guys, sa 5 years guys, gusto ko yung 2 taon, since second year na kami, yung 2 taon doon sa pag-aaral, habang nag-aaral guys, subukan ko na magnegosyo talaga eh. Habang nag-aaral, then yung 3 years, doon na ako magtatry ko na magkuha ng experience, trabaho. Habang nagtatrabaho guys, gusto ko may business na ako na tinutuloy. Yun. Gusto ko sa pang 5 years ko, or pang 4 years ko, gusto ko doon na yung stable na yung negosyo ko. Wala na ako iniisip. Gusto ko diretso na yon. Tapos sa trabaho, di ko alam pag-aano eh. Pero gusto ko talaga, pagtapos ng graduation namin, so pagtas ko graduate, experience na lang ng kukunin ko. Tapos gusto ko talaga stable na yung negosyo ko eh. Ganun yung gusto ko. Siyempre, habang nag-aaral kami sa 2 years na yon, gusto ko nga na may business na ako doon. Gusto ko, guide kami 4 or kung sino man kayo magkatropa, guide kami sa business na may alam kami kung sakali. Para kung sakali man, sabi ni Kyle, isang bahay na lang kami, walang asawa. Parang siyang gathering place lang. Kung sakali. Alam mo yung clubhouse sa isang village? Parang ganun lang. Gusto ko sa 5 years guys, may sarili-sarili na kami magandang buhay. Kaninong airplane gagamitin natin? Kay Mike ba? Yan. O kanino? Ako na lang mag-drive ng airplane. Yan.
Ngayon gusto kong buhay guys, sa lahat kami maging successful. Since nabanggit ninyo about sa pagtatrabaho, tanungin ko kayo, nakikita nyo ba ang sarili nyo nagtatrabaho in 5 years? Or ganito, iba kasi parang ano yun, parang may meaning yung tanong ko eh. Kasi sa akin, bago ako magtanong sa inyo, hindi ko talaga bet na nagtatrabaho. Kasi iba talaga yung feeling na may boss ka, tsaka hawak mo yung sarili mong oras, tapos nakita ka pa. Iba yung feeling na ganun. Kaya yun ang gusto kong inaaral ngayon eh. Like wala kang boss, may business ka, kumikita ka, wala kang ano, wala kang deadline, wala kang sinusunod. Sarili mo boss mo. Di ba? So yun, kung tanongin ko kayo, nakikita nyo ba yung sarili nyo talaga na nag-work? Yan. Since tungkol sa business, no? Ako, sa estado ng buhay ko ngayon, tingin ko talaga sa 5 years, nagtatrabaho pa ako. Pero, since gusto ko na nga simulan yung negosyo ko ngayon pa lang, feeling ko naman may negosyo na ako nun, pero hindi pa ganun ka-stable, hindi pa ganun kalaki, pero may kita na. Pero syempre, parang kulang pa sa akin yun eh. Siguro dadagdagan ko pa ng trabaho yun. Kung sakali naman na sobrang laki na, yung kaya ko na humilata-hilata na lang, tigilan ko na yung pagkatrabaho, stay na ako sa negosyo ko. Mr. Mike? Parang ganun din, kagaya din nung kanya. Ako kasi, habang nagtatrabaho ako, mag-iipon ako ng malaki. Medyo yung kaya na makabuo ng siguro makakapag-business na rin ako na sure na ako. At kung yung business na yun, syempre, hindi naman pwedeng kapag nag-start ka ng business, aalis ka na sa trabaho mo. Paano na lang kung yung business mo biglang bumagsak? Saan ka kukuha? Wala kang pagkukuhanan. So, para sa akin, magtatrabaho rin ako hanggat nagtatrabaho ako, pero nagbi-business din ako. Parang dalawa lang din siya, ganun lang. Para in case na masiro ako dito, meron pa rin akong pagkukunan at mababawi ko pa rin kahit pa paano. Kasi talaga yung work mo. Ganun siya para sa akin. Yun lang. Tama mindset. Ako, nakikita ko nga ba sarili ko na nagtatrabaho pa in 5 years, after 5 years? Siguro oo. Nakikita ko pa sarili ko na nagtatrabaho. Pero, ewan, di ko alam. Di ko makita eh. Di ko makita pa rin na may trabaho pa ako after 5 years eh. Pero may anak ka na nun. Sana. Joke lang. After 5 years siguro, nagtatrabaho pa ako nun. Sana naman may stable na kita na. Kahit na, ganun. Yun lang, wala akong masabi eh. Hindi ko makita eh. Hindi ko ma-imagine. Ako naman guys, may tanong ako guys. Kung sakali man na magkaroon kami ng sarili-sariling negosyo, possible kaya na maging magpa-partner kaming apat? Ako magsasabi ko. Ito experience ko at nakikita ko to dun sa mga na hindi naman kasi kilala to, parang hindi siya ka-close eh. Pero may nakikilala kasi ako ng mga successful na business owners. Gaya nila si Coach Alvin yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ang ano ko sa kanila, meron talaga silang business partner pre. Pero ang ginagawa nila para hindi sila nagkakatalo-talo. Malalaking pera na kasi yun pre, mas lalo na dun. Kasi mahirap talaga makipagsosyo talaga sa negosyo. Ang ginagawa nila, may sarili silang manager. So yun ang sumasalo ng stress nila. Sila kumikita lang. So ganun. Like, wala kayong magiging away. Sadyang nag-ano kayo ng pera, tapos alam niyo yung ginagawa niyo, tapos may taga-manage kayo. Although, nandun pa din yung pagiging present ninyo. Hindi nyo pwedeng pabayaan lang yun basta-basta. May manager kayo, pero kailangan nyo pa din ng presensya doon. I-check nyo pa din, tapos pag-aaralan nyo pa din yung kailangan na solutions. Ganun. So, yun, ang maano ko dyan, oo, sak, pwede siya, possible siya. Possible, kahit sino pwede mo mapakisamahan sa negosyo. Basta ganun. Ganun yung strategy na ginagawa nilang mga successful na business owners. Meron sa kanilang taga-manage. May manager sila. Another question guys. Ano mas prefer nyo na makasama sa negosyo? Yung kamag-anak nyo ba or yung hindi nyo kakilala? Yung parang bagong kilala nyo pa lang? Or yung matagal nyo na nakakasama? Okay. Depende kasi. Kung, eto lang, kung sa kamag-anak mo, tingin mo parang ganito, ganyan, parang hindi kayo magkaayos.
sa papatakbuhin yung negosyo. Huwag nyo nang ituloy. Kasi ang hirap nun kapag, kumari, ganito, nagkakasisihan kayo kasi nga bumagsak. Ayun, magkokos lang kayo ng away. Pero kung meron kang kamag-anak na sobrang lawak ng mentality, o parang ganun, walang problema kahit saan kayo bumuo ng negosyo, makakabuo kayo. Kung pares kayong nagbibigayan, ganyan, nagtatanggapan ng opinion, walang problema. So sa hindi na makakilala, ako, para sa akin, ang hirap kasi kapag hindi mo kilala yung tao. Kasi hindi natin alam kung ano ba talagang tunay niyang ugali, ganyan. Kaya para sa akin, sa kamag-anak ako kasi sa amin, maano kami, parang ganyan kami, parang okay kami sa lahat, ganun. Yun lang. Ako muna. Pinipigilan yung plema niya. Para hindi para hindi tumunog. Biglang ano. Okay, ito. Share ko yan about sa ganyan. Para sa akin magkakaiba naman kasi tayo ng kinalakahan tsaka perspective mo. Mas mahirap pakisamahan ang pamilya. Kasi nandyan yung Siyempre, alam mo yung parang yung mentality kasi ng tao, lalo ng mga Pinoy, kapag kapamilya, tutulungan ka. So, para sa akin di sa pagmamasama sa inyo guys Sa akin lang to. Opinion ko lang. May part siguro, hindi ko nila lahat, na may mga kapamilya na manghihila talaga pababa. Yun ang isa sa mahirap kapag kapamilya mo ang kasosyo mo sa negosyo. Kaya para sa akin, mas maganda kapag di mo kakilala or kaibigan mo. Ganon. Kaya ako lang natanong yun guys kasi marami kami nakausap na mas gusto yung kakilala kaysa sa kapamilya. Diba? Kasi ako, personally naman guys, syempre, kung kaibigan or pamilya, hindi ka kilala kapamilya. Sa kapamilya kasi guys, yun nga, sabi ni Kyle, may mga nangihila pa baba. Pero di natin alam sa kaibigan, baka may ganun din. So magsusolo na lang. Tsaka pre, ang hirap pre kapag kapamilya, magkasamaan ka ng loob. Kadugo mo pa din wala kang magagawa, may connection kayo doon. Pero kapag kaibigan or ibang tao kasi, tapos nagkaroon kayo ng samaan ng loob, di ba, pwede kayong mag-separate, hindi mo talaga siya makikita kasi di mo naman siya kaano-ano. So nandun pa din yung pagkapamilya, imagine the awkwardness of the family reunion once nagkaroon kayo ng samaan ng loob. Tapos kayo sa reunion yun. Putang awkward nun, pre. Tsaka kasi guys, pag kasama mo yung kaibigan mo or di mo kakilala, negosyo lang talaga pag-uusapan niyo eh. Pero kasi kapag nagkasiraan kayo ng kapamilya mo sa negosyo, parang buong pamilya mo damay doon eh. Parang dami-dami lahat. Pag yung kunyari, kasama ko siya, sa kasiraan kami, wala na. Kaya ko siya tanggalin sa buhay ko. Ayun, kasama mo yun Marami masasabi yun. Kaya, 50-50. Pero mas lamang yung pag sa pamilya kasi, hindi pala, wala talaga. Alam mo yung part na kapag nagkasamahan kayo ng loob, madadama yung kabataan mo, sabihin niya, di ka naman ganyan dati. Bakit lumaki ulo mo lang eh. Nung bata-bata pa, kinakarga pa kita. Mga ganun-ganun. Hindi ko na nilalahat guys pero may ganun. May ganun Sa akin lang, opinion ko lang. Ang alam ko, may ganun. May ganun. Siguro ako guys, so sabi nga ni Kyle, hindi naman lahat ng mga kamag-anak natin, kapamilya, kaibigan, hindi naman lahat ganun. Meron din mga hilahin kapataas. Although karamihan naman ganun. Sa buong mga hindi naman kakilala, okay din naman. Pero kapag yung kakilala mo kasi, pag mga kakilala mo yung tutulungan mo, parang ang laking bagay eh. Laking bagay pag ganun, makakatulong ka sa mga kapamilya mo. Kung okay din naman kung sa ibang tao. Kasi yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, may masasabi pa rin yan kahit tulungan mo man o hindi. May masasabi pa yan. Kaya mas prepare ko maging na lang yung mga kamag-anak. Maging kasama na lang. Kasi kahit anong gawin mo dun, pre, kahit makasama man o hindi yun, may masasabi sila eh.
May masasabi pa rin sila. Given na yun sa kamag-anak. Yes. Given na talaga yun eh. Kahit may magawin kang maganda o hindi, may masasabi pa rin sila. Ganon. Okay naman. Okay naman. Natural yun, natural. Natural na lang nasa Pilipinas tayo. Oo. Natural na yan.